Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu kung saan ay siya daw po ang kauna-unahang Web3 protocol na nakapag-apply para sa TL domain. Yan, ang TLD or TL domain na ito ay ito po yung extension ng isang web address or link. Yan, kumbaga bilang halimbawa ay shibainu.com, ayan, shibainu.net, yan, shibainu.org. Ngayon yung .com, .net, .org na ito, ayan po yung TLD domain. Kaya ayan, TL domain. At yan, ang nangyari po rito ay nagkaroon po ng sariling nakuha po ni Shiba Inu yung kanyang sariling TL domain. Kaya ibig pong sabihin ay nakuha po niya yung .shib, ayan, or .shiba inu po siguro. At yan po ang ating pag-uusapan sa balita na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Shiba Inu has announced a groundbreaking partnership with D3 Global, a leading domain company, to become the first Web3 protocol to apply for top-level domain TLD of its own. Ayan, nagkaroon po sila ng partnership dito kay D3 Global. Ayan, ito po yung matindi rito, yung partnership. Ayan, alam naman po natin na kapag nagkakaroon ng partnership itong si Shiba Inu ay beneficial po yan. Isa po itong magandang developments para kay Shiba Inu. Ayan, partnership ay nagkukos na rin po ito ng magandang impact, ayan, sa value ni Shiba Inu. Kaya ayan, si D3 Global ay isa po siyang leading, ayan, nangungunang domain company po yan. Hindi po siya basta-basta na domain company lamang. Kaya ayan, matindi po ang kanilang partnership dito. Kaya ayan, ang Shiba Inu ay siya po ang naging first Web3 protocol na nakapag-apply ng top level domain na TLD, yan, of its own. Yan, na kanyang kanyang sa sarili. Yan, or on its own, yung parang meron siyang unique na yan para sa kanyang identity. Yan. The announcement came up in the 7th and latest issue of the SHIB magazine. Notably, a TLD is the latest segment of a domain name located to the right of the dot. Examples include .com, .net, and .org. Ayan po yung mga halimbawa ng mga TLD. Kapag sinabi nating TLD ay ito yung dulo ng isang link. Yan, katulad niyan, .com, .net, at saka .org. Ayan, meron pang .info. Ayan, at ano po ba yung mga ibang mga common dyan? TLDs help to categorize and identify websites, and they are managed by the Internet Corporation for assigned names and numbers or ICANN. Kaya ayan, ito po yung namumuno sa mga TLD na ito. Ayan, yung mga TLDs na ito. At ang dahilan po kung bakit merong mga TLDs, mga extension na katulad nito, .com, .net, at .org, ay para makakatulong po ito para makategorize at ma-identify yung mga websites. Kaya ayan, yung ICANN po na ito or Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ay dito po dito po natin i-report yung mga websites na ayan, yung mga hindi po yung mga may mga linalabag. Ayan, kung wala talaga tayong magawa at ayan, yung mga websites na ginawa ng mga scammers, ayan, yung mga manloloko ng mga tao or walang magawa kundi manloko, ayan. At saka kung nakikita po natin na hindi ito ma-take down ay pwede po nating i-report dito yan sa ICANN. And Shiba Inu seeks to create a decentralized TLD that would allow its users to register their own .shib names that could be resolved in the global domain name system DNS. This would enable them to have a unique digital identity that is compatible with Web 2 and Web 3 applications. Kaya ayan, nakuha po nila ang kanilang TLD na .shib. Kaya ayan po yung kanilang TLD extension. Ayan, napaka-unique. At ayan, talagang kung pagbubuksan mo talaga yung kanilang website ay talagang nakategorize at talagang may identity po yung kanilang website.
na talagang ito ay kay SHIB. Yan, dito na rin po natin makikita yung mga ginagawa ng mga scammer. Mas madali nating ma-identify yung kanilang mga official websites. Yan, basta nakita natin na .shib yung kanyang TLD, ay alam natin na ito po yung kanilang official na website. Obtaining a TLD. Notably, other Web3 protocols have generated their own domain names, such as .it. However, none of these domain names is a TLD, as they are not rooted in the domain name system. As a result, they would not resolve natively in every web browser. However, obtaining a TLD is not an easy or quick process. It requires approval from ICANN, which involves a rigorous and lengthy application process. Moreover, it requires the support and participation of the community, as ICANN considers the public interest and the potential impact of a new TLD. Kaya yan, hindi po napakadaling kumuha ng TLD. Yan. It's not an easy or quick process. Hindi napakadali at hindi napakabilis na makakuha nito. And ito ay nangangailangan ng approval mula sa ICANN. Ayan. At yung ICANN na ito ay talagang bubusisihin lahat ng yung application process. Yan, i-check talaga nila ito at titignan nila kung meron nga ba talagang malaking community na sumusuporta at nagpa-participate dito. Kaya yan po yung mga kinukonsider ng ICANN. Kaya yan yung kanilang yung public interest, kung marami nga bang talagang mga tao or individual na interesado rito. At syempre yung kanyang potential na impact sa bagong TLD na ito. Kaya ayan, at yan po, dumaan po dyan si ang Shiba Inu. Yan yung kanilang Web3 protocol at yan po ay nakapasa naman po siya. Protocols such as Ethereum would have a difficult time applying with ICANN to secure the .it domain name in the global DNS due to conflict. Yan, mukhang mahihirapan daw si Ethereum na makapag-apply dito sa ICANN para makuha yung kanilang .it na domain name. Ayan, kasi meron po silang conflict. Shiba Inu aims to become the first Web3 project to make this application. The team will be applying in the next application window. Kaya yan, muling mag-a-apply sila sa susunod na naman na pagkakataon. Ayan, Shiba Inu partner with D3. To achieve this ambitious goal, Shiba Inu has partnered with D3 Global, a domain company that specializes in bridging the gap between Web 2 and Web 3. D3 Global is led by Fred Xu and Sheyan Rostam, who have decades of experience and expertise in the domain industry. Kaya ayan, ito raw po yung D3 ay yung kanilang specialty ay yung magkaroon ng bridge ang Web 2 or Web 3. Ito po yung i-connecta po nila yung Web 2 platform at saka ang Web 3 platform, kasi magkaiba po kasi ito pag yan, medyo complicated po kung pag i-bridge natin yan. Kaya yan, maganda po ito at nagkaroon sila ng partnership para ito ay mas magiging madali. Yung bridging nila ay mas magiging madali. Kaya the digital identity unlocks a world of possibilities, ensuring that users can maximize the potential of their names, said Fred Xu, and CEO of D3 Global. Ayan, matindi po talaga yan. Maski yung sinasabi ng iba na ayan, web link lang naman yan or domain name lang naman yan, pero malaking bagay po yan. Yan, yung mga pagdating pa lamang sa domain name ay talagang malaking bagay na po yan. By collaborating with Shiba Inu, D3 Global aims to introduce the SHIB name tokens that would offer users a simple and affordable way to access the benefits of Web 3, such as security, privacy, and interoperability. Satoshi Kusama, Shiba Inu lead developer, remarked, "We are extremely proud to once again trailblaze decentralization in world history." Kusama stated that the initiative with D3 represents the first instance where a Web3 project has ventured to a secure stake in the internet. Kaya yan naman po yung inilabas na pahayag dito ni Ginoong Satoshi Kusama. Kaya yan, na extremely proud daw po. Ayan, tayo ay ayan, sabi niya, we are extremely proud. Ayan. Dahil sa ayan, isa na naman po itong magandang developments, ayan, na nangyayari dito
Kaya ayan, sabi niyo dito, trail-based decentralization, ayan, dito sa kasaysayan ng ayan, decentralization. Kaya ayan, ayan, sa madaling salita ay isa itong paghanga. Ayan, ang reaksyon ni Ginong Shaytoshi Kusama ay isang malaking paghanga. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.